Alam niyo naman siguro yung nangyaring nakaraan. Ito yung regarding sa lumabas na footage or video ng isang politiko. Lumabas siya ng bansa tapos na nakuhaan siya, na-captured siya ng CCTV footage. Okay. So, sa data privacy, walang problema kung ma-captured ka ng CCTV footage kahit anong ginagawa nyo. Kahit na nag-aana-ana pa kayo dyan, walang problema kung ma-captured kayo dyan sa CCTV. Ang problema, kapag ka mayroong isang tao na nakakita doon sa CCTV, nakakita ng video na yon, pagkatapos inilabas mo sa social media or ipinost mo or in-extract mo, doon magkakaproblema yung nag-extract. Okay. So kagaya sa pangyayaring to, isang ang opisyal ng gobyerno. So nakalib siya or hindi, opisyal siya ng gobyerno, mataas siya na opisyal. Hindi mo po pwede, ikaw sa CCTV operator, hindi ka po pwedeng mag-extract ng file, halimbawa, tapos i-post mo. Halimbawa, sabihin natin na si presidente nandyan sa post mo. Nakita mo sa CCTV, pinicturean mo, pinost mo sa social media, lagay mo, at the moment, andito si president. So, maaari kasing malagay sa alanganin yung security ng presidente. Kaya hindi mo po pwedeng basta-basta na i-post yung mga ganyang picture na yan. Tsaka hindi ka po pwedeng basta-basta mo extract ng file ng CCTV nang walang request. Okay? So, sa lahat naman ng pinapasukan na lahat ng establishment na may CCTV, nire-required sila based sa Data Privacy Act. Nire-required sila na magkaroon ng request kapag ka mag-extract or kukuha ng CCTV video. So, kung wala kang wala kang request, maaari kang kumuha ng court order. Okay? Yung mga may court order, sila lang ang maaaring magpa-extract ng CCTV file ng walang request. Pero yung ibang, based sa experience, yung ibang kumukuha kahit mayroon na silang court order, gumagawa pa ng request bilang coordination doon sa management. So, halimbawa, nangyari sa labas na nakuha ng CCTV nyo, gumagawa pa rin sila kahit na may court order na sila. Do pwede naman ang pagbigyan. Okay. So, babalik tayo dito sa video, sa picture na to na nag-leak. Ang tanong dito, nasunod ba yung proseso doon sa sinasabing sa Data Privacy Act na dapat may request or may protocol ba kayong sinusunod na ganito na regarding sa pagkakaroon ng request bago magbigay ng CCTV file? Kasi ang taong nakuhaan dito is private citizen, yung kasama ng isang mataas na opisyal. So siguro naman kilala nyo yon. Okay. So ang kawawa dito is yung CCTV operator kung walang request na sinunod. Okay. So ano ba yon? Pero bago natin pagpatuloyan, may kulay pula sa baba, pa-click naman ng subscribe or di kaya yung nakalagay na follow. Okay. So balik tayo dun sa video. Ano ba ang hindi nasunod dun? Dapat mayroong gagawa ng request. Okay. So sino yon? Anybody na gusto magpa-review ng CCTV operator, gagawa sila ng request tapos ipapasa doon sa official or doon sa management, sa kung saan man nandun ang CCTV, sa kung saan man nandun yung file. I-specify niya sa ganitong kuha ng camera, sa ganitong oras, or sa sino ang pinapa-captured nyo, sino ang gusto nyong ma-extract na file. I-specify niya doon. So, ang tanong, may request bang ganon? If may request na ganon, ipapasa niya yan doon sa official, sa management, or sa admin. Then, pagdating doon sa admin or sa director, pipirmahan nila yon, yung papel naman na yun, once na napirmahan na nila, ibababa doon sa CCTV operator din, saka ka mag-extract ng file. Ang tanong sa'yo na CCTV operator dyan sa NAIA, may ganong request ba na nangyari? Okay. So, sino ang nag-request? Kung may request at nandyan pa yung papel na yan, mas maganda kung picturean mo na para sa sarili mong protection. Kasi darating yung araw, makwe-question ka. Makwe-question ka sa kung sino ang nag-request. So, kung picturean mo na. And kung wala, kawawa ka. Kasi dahil sa kagustuhan sumipsip ng mga boss nyo dyan, na nag-utos, may nagsabi na andito yung taong yan, tapos inutusan ka na i-capture or kunin mo yung video or photo ng tao na yan na nandyan, pagkatapos ibigay mo sa akin. Tapos ang ginawa nila nung naibigay sa sino man ang nag-utos sa'yo, nung naibigay, pinasa nila sa mga taga-media or hindi natin alam, pinasa nila or binenta nila sa taga-media or nag-report sila doon sa boss nila para ganyan kanya-kanyang pasipsipan. Okay? So siguro gusto niyang mataas na yung posisyon niya dyan,
gustong tumaas pa, gusto niya sigurong maging nasa pakpak siya ng eroplano habang lumilipad or nasa gulong ng eroplano habang lumilipad, kaya lahat ng klase ng pagsipsip sa trabaho gagawin. So, darating yung time na magkakaroon ng investigasyon sa kung paano nag-leak yung video na yan, yung picture na yan ng isang private person. So, private person, yung mga kasama niya. Okay? Tapos nakalib pa siya. So, darating yung araw na matatanong yan sa kung sino ang may request ng pag-extract ng file na yan. Ano ang purpose? Kasi against data privacy na yun. Yung mga taong yun na nakuhaan sa picture. Okay. So, darating yung time na yan, itatanong, kung walang request, paano ka na CCTV operator ka? I-deny lang, sasabihin lang ng mga boss mo na hindi, walang nangyaring request, walang nangyaring utos, walang may nag-utos sa CCTV operator na extract na file na yan. So, ang mangyayari, sasabihin nila na nagkusa yung CCTV operator. Okay, so yung CCTV operator, siya ang sarili niyang desisyon na i-extract yung CCTV file na yan at ipasa sa media, ibenta sa media, or idiretso dun sa kung sinong opisyal ang nagpapahanap nun. Ang sabi nga ng na-captured na yun ng CCTV, ang sinasabi niya nga, nandun lang sa loob ang sabuatan. Kasi sino ba though maraming tao ang maaaring makakita sa kanya doon sa loob ng airport, pero sino ba ang may access or may control doon sa CCTV room? Si CCTV operator at yung mga opisyal niya na kung sino ang pwedeng pumasok doon. So CCTV operator niya ang may access, pero ang may direct order is yung mga boss niya. Okay? So, pagdating ng time na magkakakwestiyonan sa kung sino yung nag-utos na ipalabas yung file na yon, ikaw CCTV operator, kumusta ka? Ikaw ididiin ka lang. Tapos sila na-promote na, nandun na sila ng gulong ng eroplano, pagulong-gulong na sa runway. Tapos ikaw, iniimbestigahan ka, binabarabara ka na rin sa Ontiveros. Your Honor, hindi ko na po alam. So, ayan. So, sana sa video ito, kapulutan niyo po ng aral na hindi tayo po pwedeng, bilang CCTV operator, hindi tayo po pwedeng basta-basta mag-extract ng file. At para sa protection nyo, kung sakaling mangyari yung ganito, dapat may request letter. Okay? So, mas maganda nga niyan kung halimbawa, nag-request, may taong nag-request ng CCTV, lalo't ganito confidential. Awayan sa politika, na walang kamatayan. So, ang gawin nyo, picturean nyo yung, hindi mo naman i-share. Ikaw, alam mo sa data privacy na yung request na yan, kapag ka-share mo sa social media, may sanction na maaari mong kaharapin. Pero, kung isi-save picturean mo, kung para sa sarili mong document na sa ganitong time may nag-request, patunay na talagang may nag-request sa mga ganitong files, mas maganda. Hindi mo naman yan i-share kung sarili mo lang na paggamit, mas maganda. Picturean mo para mayroon kang reference or dumating man yung time na magkakaipitan ng mga politiko na yan, sasabihin mo na, ito, yung boss ko kasi, ito yung request niya na nagpa-extra. And if walang request, halimbawa, nangyari yung ganyan, tapos tatawag sa'yo yung director's office or admin office, ma'am, pa-extract ng CCTV file sa ganito, ipapadala ko dyan yung flash drive. Okay, so ilagbook mo na may nagpapa-extract ng CCTV file from, tanungin mo, ma'am, sino po sila? From ganitong office, tapos ilagay mo yung pangalan sa kung sino yung nagpapa-extract. Okay, tapos, siyempre kasi, hindi may iwasan yung mga pangyayaring ganyan sa mga pinapasukan nating establishment, lalong-lalo na boss mo ang magre-request. So na mga ganyan, hindi susunod sa protocol yan, yung mga boss na yan. Hindi yan gagawa na ng request. Boss nga sila Tapos gusto pa nilang sumipsip. Kaya nagmamadali mga yan na makapagpasa kagad ng report. So ang gagawin mo, kapag ganyan, mangyari sa inyo yon, tatawag sila. Sir, pa-extract ng CCTV file na ganito sa ganitong channel, ganitong oras. Ang captured ng taong ganito. Kasi ipapasa ko sa boss ko. Kailangan para ma-promote ako. Okay. So, ang gagawin mo, tanong, sino po sila? So, let's say, magpakilala siya. Ang gawin mo, sige, ipadala niyo po yung flash drive niyo rito. Or, sa ngayon, uso na ang messenger. Mas maganda nga kung may messenger kasi i-screenshot mo na lang sa kung kanino mo sinin. Lalo't nandun yung pangalan, yung video. Lalo't nandun yung pangalan ng pinagsendan mo. Kung through flash drive, documented, importante, documented sa kung kanino mo ipinasa yung file para kung magkaipitan man, mayroon kang pangahawakan. So kagaya niyan, hingi sila ng request, logbook mo. Once na na-extract mo na yung file, walang walang request. Na-extract mo na yung file, pag ipapasa mo na sa kanya yung
yung flash drive, ididalhin mo doon, pa-assist ka muna sa post mo. Idalhin mo doon yung file. Or kung halimbawa, secretary ni director, secretary ng admin mong ah, pupunta sa'yo, kukunin yung file. Sir, ipinapakuha ni Director Airport yung video footage or photo nung pangyayaring ganito ng ganitong tao. E di, siyempre i-endorse mo sa kanya yung yung flash drive. Ilagay mo doon na sa ganitong oras si Miss ganito, secretary director pumunta para kunin yung flash drive na may extracted na CCTV video file na nandan yung kung kaya mo ngang ilagay yung sa CCTV kasi mayroong file name yan. Kung kaya mo ngang ilagay yung buong file name, ilagay mo yung may file name yan, yung CCTV operator ay CCTV video. Ilagay mo yung buong file name tapos as per requested by director ganito. Okay. So kung sino ang nag-request ng video na yon, yung tumawag sa'yo sa kung sino, halimbawa, admin ang tumawag sa'yo, di ilagay as per requested by, ganito. Tapos, dito sa ilalim, ilagay mo yung received by. So, kung sino ang nag-receive, halimbawa, secretary ni admin, secretary ni director. Ang purpose mo dito, kasi, para magkaroon ka ng patunay na talagang may pinagbigyan ka ng file. Sila ang nagbigay ng file, hindi ikaw. Okay? Sila ang nag-request ng file. Hindi yung basta-basta ka lang nag-extract ng file, basta-basta ka lang namigay ng file. Kasi, yun nga yung kalakaran, may ipit ka lang pagdating ng araw na may ipit ka, ikaw ang nila pag nagkaroon ng investigasyon, ikaw ang i-DDN. Kung mayroon kang pangahawakan na document na may nag-request ng CCTV file, edi pagdating na magkaipitan, sasabihin mo na, anong magagawa ko? Ako ay empleyado lang na ako ay hamak na empleyado lang, may nag-request na sip-sip kong opisyal, inutos sa akin, alangan naman hindi ko sundin. Ang mangyayari sa akin, insubordination. Okay? So, ayan, hanggang doon lang sana nakuhaan ng aral at huwag kayong basta-basta magbibigay ng CCTV file nang walang request or hindi sinusunod yung protocol. Okay? So, kung mangyayari man sa inyo yan, alam niyo na kung anong gagawin pagka walang request. Okay? Hanggang doon lang. Sana may napulot kayong aral. Pa-click po ng subscribe. Thank you.